So ito na nga mga kababayan yung ating unang pag-uusapan. Ito na. Nako mga kababayan, iiyak naman dito yung mga DDS. Bakit na naman Ken? Paiyakin mo na naman yung mga DDS. Oo, totoo po mga kababayan, talagang iiyak po sila kasi nga po mga kababayan, kung naalala nyo po, nag-file po ng TRO itong si Torion sa sa Supreme Court para ipatigil itong impeachment trial ni Sara sa Congress, no, yung kanyang So, ang nangyari mga kababayan ay walang TRO na nilabas. Ibig sabihin tinabla. Tinabla po mga kababayan ng Korte Suprema si Sara. Una, pumunta si Torion, pangalawa, file si Sara, no, nagreklamo, nagpasaklolo, nag-file ng motion na ipatigil din. Ending tinabla. Mga kababayan, tinabla. Bakit? Kasi ganito po ang nangyari mga kababayan. Actually, natanggap po ng Supreme Court, no? Natanggap ng Supreme Court, pero ang reklamo ni Sara mga kababayan sa Supreme Court ay yun nga walang due process, tapos mali-mali daw, ganito ganyan, tapos hindi daw dapat tanggapin niya na kasi lumabag na daw sa 1-year rule ban, tapos kung ano yung reklamo nila noon mga kababayan, kung ano yung reklamo nila noon, inulit lang nila. Pero ending mga kababayan, nagpadala ng sulat ang Supreme Court sa Congress, pasagutin ang Congress ng hanggang 10 days, no, kung totoo ba itong reklamo ni Sara, no. Hindi kasi mga kababayan, ura-urado ang Supreme Court ngayon na katulad noon nung unang impeachment, nagreklamo sila, ang Supreme Court kinatigan agad, tapos nagdesisyon, wala nang tanong-tanong, dineretsyong unconstitutional. Ngayon mga kababayan, hindi po. Nung nagreklamo ito sila Sara, sila Torion, natanggap ng Supreme Court pero hindi nagbigay ng TRO. Ang binigay ng Supreme Court ay imbitasyon sa Kongreso para sagutin ng Kongreso kung tama ba at totoo ba mga kababayan ang mga reklamo ni Sara sa kanila, no, doon sa Supreme Court. So hindi po ang Supreme Court ura-uradang nagdesisyon. Ako mga kababayan, tinabla. Kasi bakit mga kababayan? Mamaya pag-usapan natin kung bakit siya tinabla. Walang TRO-ong binitawan. Instead na TRO, ang binigay ay sulat na ipatawag kung sino ang halimbawa si Jinky Luistro. Pinatawag sa Supreme Court kung ito bang mga reklamo ni Sara ay totoo ba ito? May sapat bang basihan para ipahinto natin ang trial? Ganun na po mga kababayan. Hindi po katulad dati na ang sabi ay unconstitutional. Ngayon mga kababayan ay pinatawag si Jinky Luistro, kung siya man ang chairman dyan sa hearing na yan, papuntahin si Jinky Luistro doon, tapos tatanungin siya ng Supreme Court kung totoo ba ito, tama ba ang reklamo ni Sara or ni Torion. Ganun lang po, no, mga kababayan. So tinabla po sila. Nako, marami na. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, marami nang bumaliktad na DDS ito iparinig ko mga kababayan para maniwala kayo. Ito po, saan dito. Ito. Basahin natin mga kababayan mamaya na po yung video. Ito muna tayo sa Pilipinas News, Pilipinas Today. Ayan. Pilipinas Today page. Ayan, post po yan ng Pilipinas Today page. Ayan po mga kababayan, BP Sara petition versus impeachment. Tinabla ng Supreme Court. Ayan na mga kababayan, baliktad ko yung camera. Ayan. BP Sara petition versus impeachment hearing, tinabla ng Supreme Court. Representative Chua. Klaro mga kababayan. Tinabla ng Supreme Court. Nako mga kababayan, tinabla Sara. Pero bago
bago natin to basahin pala mga kababayan, i-play ko muna yung video. Kasi si Sara kasi mga kababayan, nagpasaklolo. Nagpasaklolo po siya kanina, pumunta ng Supreme Court, nagreklamo. Sana itigil nyo ito, sana hindi ito ituloy kasi hindi tama yan, mali yan. Pero nung una ang sabi, I want bloodbath. Akala ko ba gusto mo bloodbath? Akala ko ba maliligo ka sa dugo? Talagang parang ano ba, parang Ivy Aguas, naalala nyo si Maha Salvador yung I am indestructible. Patay na si Lily Cruz. Ako, si Maha Salvador. Diba? Na may ganun-ganon. Gold is out, black is in. Diba? Parang ganun ba yung bloodbath? Parang Lily Cruz. Maala Lily Cruz tong Sara Duterte nung nakaharap sa kamera. Oo, gusto ko ng bloodbath. I want bloodbath. Sabi niyang ganun. Lily Cruz yung Arnaldo! Nasaan? Nasaan si Arnaldo? Ganun pa. Akala mo, apakatapang. Atapang-atao, bubilat. So ngayon mga kababayan, ito tumakbo ng Supreme Court. Pakinggan natin na mga kababayan. Asana ba ito si Sara? Tagal naman. Ito. GME News. Ito. Mga kababayan, wait lang po ha. Lakasan natin volume. Kasi hindi naman to fake news. Suprema, ang kampo ni Ito. naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang kampo ni Vice President Sara Duterte para pigilan ang impeachment proceedings ng House Committee on Justice sa susunod na linggo. Binati ko siya ng ilang miyembro ng komite sa may giit na dapat itong ibasura ng Korte. Nakatutok si Tina. Magsali Rugay, hello po. Tinabla! Kinumpirma ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte na naghain sila ng petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema. Akala ko ba gusto bloodbath? Bakit ngayon naghain ng resolusyon na ipatigil? Di ba sabi ko nga sa inyo mga kababayan, hanggang salita lang 'tong mga animal na 'to, mga sinungaling 'tong mga Duterte. Di ba? I want bloodbath. Tapos ending, anyari. Para pigilan ang impeachment proceeding. Laban sa bise sa House Committee on Justice. Pero giit nila, hindi ito nangangahulugang umiiwas ang bise sa proseso, kundi nais lang daw nila. Diba? Hindi daw nangangahulugan na umiiwas sa proseso o blood bilat. Diba? Blood bank ang nangyari kay Inday. Matiyak na naaayon ito sa konstitusyon. Natanggap na ng House Committee on Justice ang kopya ng petisyon. Dito, hiniling ng bise na maglabas ang Korte Suprema ng temporary restraining order at kalaunan ng injunction para pigilang umusad ang dalawang impeachment complaints lang. Di ba? Bakit mo pipigilan kung wala kang tinatago? Bakit mo pipigilan kung gusto mo mang bloodbath? Gusto niya bloodbath, di ba, mga kababayan? Akala ko ba bloodbath? Tapos ngayon, Ma'am Canola Boily, may galab shout out po. Akala ko ba bloodbath, bloodbot. Mayroon bloodbot. Pero bloodbath wala, bloodbot hanggang salita lang. Tapos ngayon pinapatigil. Tapos continue. Sa kanya. Unconstitutional daw kasi ang proceedings. Unconstitutional daw. Nagdesisyon na. Wala pang desisyon ng korte, pinangunahan na niya. Unconstitutional na daw. Diba? Pag daw kasi ito sa one-year bar rule na nagbabawal sa pag-initiate ng mahigit isang impeachment Paano naging labag? Di ba ang sabi ng Supreme Court, February 6, 2026? Asan yung labag doon? Nag-antay naman ang mga complainant ng February 6. Yung unang nag-apply ng complaint noong February 5 ay di ba na-disqualified kasi naunang nag-file o hindi sumunod? Disqualified naman yung una Di ba? Kaya nga ang tinanggap ng Korte Suprema ng House of Representative or ng Congress ay ang hindi lang lumabag kasi 'di ba yung unang impeachment complaint, 'di ba mga kababayan, may nag-file ng February 5 pa lang. 'Di ba ganun 'yon mga kababayan? Naalala nyo ba na hindi tinanggap yung unang complaint?
Kasi February 5 pa lang, nag-file na sila. Oo, tapos yung impeachment complaint number 2, hindi rin tinanggap kasi same lang siya sa impeachment complaint ng number 1. Tapos ngayon, ang tinanggap, di ba, yung impeachment 3 at impeachment 4 lang, yung kay Laila de Lima at kay Bini Abante, yung inendorso ni Laila de Lima at ni Bini Abante. O so saan yun doon yung saan doon yung hindi sumunod? Kaya nga, hindi tinanggap kasi hindi sumunod. O, tapos ngayon, uulitin mo pa. O, bakit? Kasi natatakot ka. Takot na, mga kababayan, nangangatog na. Laban sa isang impeachable official sa loob ng 1 taon. Ang una at pangalawang impeachment complaints daw ay inihain bago ang February 6, 2026 na siya raw petsang sinabi ng Korte Suprema. Oh, tama naman, hinain di ba nila ng February 5. Kaya nga hindi tinanggap kasi advance. Kasi dapat ang sabi ng Supreme Court, tatanggapin lang ang another impeachment complaint sa February 6, 2026. Oh, di ba may nag-file nung 5? Kaya hindi tinanggap di ba ng Congress? Kaya nga di ba tinanggal yung 1 and 2? So ano gusto mo mangyari, Sarah? Uutuin mo pa yung Supreme Court? Ngayon pag sumagot ang Congress diyan, mapapahiya ka na naman. Continue. Suprema kung kailan pwede na ulit magsampa ng reklamo laban sa bise. Wala rin anilang tamang referral ng mga impeachment complaints sa komite. Anong walang tamang referral? Sino ba si Bini Abante? Congressman yan Sino ba si Laila de Lima? Congresswoman din yan So sino yon? Hindi ba referral yon? Hindi ba yung Congress? Hindi ba si Bini Abante? Hindi ba congressman? Si Laila de Lima, hindi ba congressman? Tanong ko lang mga kababayan. Kasi ang sabi ng kampo ni Sara, wala daw tamang referral. May tanong ko lang, di ba ang nag-refer nung impeachment 3 at impeachment 4 ay si Laila de Lima at si Bini Abante? Yung impeachment 4 ni Bini Abante, yung patungkol yun kay Madriaga. Yung impeachment 3 ni de Lima ay yung patungkol yun sa mga pera at yung galing sa pogo at sa droga. So akala ko ba, di ba, hindi yun valid kasi walang ayos na referral. So, anong walang ayos referral? Tulog ba kayo? Mga DDS, hindi nyo ba nakita si Bini Abante? Hindi nyo ba nakita si Laila de Lima? Si Laila de Lima, 2 beses mga nag-refer, di ba? Kung naalala ninyo mga kababayan, unang ni-refer ni Laila de Lima ay yung kay Kiko Aquino D, yung apo ni Pinoy, di ba? Na-disqualified yun kasi napaka-advance. So, pangalawang ni-refer niya ay yung dun sa mga madre, yung may kasama siya mga madre na naglalakad sila. Yun yung pangalawa. Kasama niya si Father Flavi. Akala ko ba, ano yon? Hindi ba si de Lima nagre-refer? Ano si de Lima? Tao lang sa palayan na tinusok sa gitna para walang maya na dumapo sa palay, ganon? Congresswoman si Laila. Kaya mayroong valid yun. Tapos si Bini Abante, congressman din. Bakit? Hindi mo ba tanggap, Sara, na natalo yung manok mo? Si Bini Abante pa rin ang nanalo? Ayan na, mga kababayan. Lilinlangin nyo pa yung Supreme Court. Nang isinantabi rin daw ng House Committee on Justice ang unang reklamo at tinatras ng mga complainant ang pangalawang reklamo, sabi ng kampo ng bise, hindi na dapat inaksyonan ng House Committee on Justice ang ikatlo't ika-4 na reklamo dahil pasok na raw ito sa 1-year bar rule. Ano daw, porkit hindi tinanggap ng Korte Suprema or ng Congress ang impeachment complaint 1 at saka 2, dapat sinali na din daw ang 3 at saka 4. So, paano mo isasali yung 3 at 4? Iiba naman ang mga complainant nun. Yung 1 and 2, complainant nun si Kiko Aquino D. Yung 1 at saka 2. Yung 3 kay Laila de Lima at saka yung dun sa lalaki, no, si Ligutan. Yung 4, yung 4 kay Ligutan at saka kay Bini Abante. Yung kay Laila de Lima, yung 3, yun yung sa mga madre at sa mga pare, yung about sa mga pinatay, sa mga pera sa drug lord at sa pogo, 'di ba? At yung kay Trillanes, 'di ba?
Oh, akala ko ba walang mga referral? Ayan na, nangangatog na mga kababayan. Takot na takot ang Sara. Ayaw pumayag. Nako, mga kababayan. Ayaw pumayag, mga kababayan. Diyos ko po. Oh, kaya dahil dyan, mga kababayan, basahin natin ha. Ulit, ito, mga kababayan. Wait lang. Nagpasaklolo ang Sara. Bakit, mga kababayan? Takot na takot. Hay, Diyos ko po. Nagpasaklolo sa Supreme Court.